May mga bagay na hindi mo dapat pinapansin. Daniel, halika. Lalo na kung kilala ka nila pero hindi mo sila kilala. Tuwing 2:00 ng madaling araw, may tumatawag sa pangalan ko sa loob ng bahay pero mag-isa lang ako. Akala ko guni-guni lang hanggang sa isang gabi, sinagot ko siya at iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Daniel, sino ka? Simulan na natin. Mag-isa si Daniel sa bahay, tahimik ang gabi. Biglang nagising siya. 2 a.m. May narinig siyang bulong. Mahina, malapit. Boses. Daniel. Nanigas siya. Daniel. Sino yan? Walang sagot. Tumingin siya sa paligid. Walang tao. Tahimik ulit. Inisip niya panaginip lang, ngunit kinabukasan bumalik ulit. Parehong oras, parehong boses. Mas malinaw. Boses. Daniel. Galing sa kusina, dahan-dahan siyang bumangon. Kinakabahan. Daniel. Sino ka? Walang sagot, ngunit may tunog. Parang may gumagalaw. Sa dilim, hindi niya makita. Ngunit ramdam niya may kasama siya. Mula noon, gabi-gabi na. 2 a.m. palagi siyang tinatawag. Hindi na siya makatulog. Hindi na siya mapakali hanggang sa napuno siya. Daniel. Ano ba gusto mo? Tahimik. Biglang sumagot. Boses. Mapit ka. Kinilabutan siya, ngunit hindi siya tumigil. Dahan-dahan siyang naglakad. Papunta sa kusina. Patay ang ilaw. Madilim. Biglang may aninong gumalaw sa gilid. Daniel. Nakikita kita. Ngunit wala hanggang sa may bumulong sa tenga niya. Boses. Pakuto. Tumigaw siya, ngunit huli na biglang nagdilim ang paligid. Parang nawawala siya sa sarili niyang bahay. Daniel. Ano nangyayari? Biglang umilaw ang salamin at doon niya nakita sarili niya, ngunit nakangiti. Iba ang mata, madilim. Daniel. Hindi ako yan. Ngunit gumalaw ang refleksyon kahit hindi siya gumagalaw. Lumapit ito sa salamin at nagsalita. Refleksyon. Ako ang tunay! Nanlaki ang mata niya. Daniel. Ano ka? Refleksyon. Ikaw na naiwan dito noong lumipat ka. Biglang sumakit ang ulo niya. May mga alaala, may dugo, may sigaw. Daniel. Hindi ko maalala. Ngunit biglang lumabas ang katotohanan na hindi niya dapat malaman na matagal na pala may namatay sa bahay na to. At siya ay hindi na pala ang tunay na Daniel. Tahimik ang paligid, ngunit may isang bulong. Refleksyon. Panahon na. Dahan-dahan itong lumabas sa salamin, papalapit sa kanya. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga, hanggang sa hinawakan siya. Malamig, walang buhay. Refleksyon. Magpapalit na tayo. Sumigaw siya, ngunit walang tunog, hanggang sa nagdilim ang lahat. Tahimik. Wala na siya sa sarili niyang katawan. Naiwan siya sa loob ng salamin, nakatingin, hindi makagalaw. Habang ang iba ay nabubuhay. Nakita niya ang sarili niya, ngunit hindi na siya iyon. Lumabas ng bahay, parang normal, parang walang nangyari. Ngunit alam niya hindi na siya ang may kontrol. Daniel sa salamin. Tulungan niyo ako. Ngunit walang nakakarinig, walang nakakakita. Dahil nakakulong siya sa salamin habang ang kapalit niya ay nabubuhay sa mundo. Biglang may narinig siya isang bagong boses. Boses. Daniel. Napatingin siya sa likod at doon niya nakita. Isa pang anino, isa pang nilalang, nakatingin sa kanya, nakangiti. Anino. Hindi ka nag-iisa dito. Nanlaki ang mata niya. Daniel. Ano ka? Anino. Ako ang nauna. Tahimik, nakakatakot. At doon niya naintindihan. Marami na pala silang nakulong sa loob ng salamin, naghihintay sa susunod na tatawagin. Sa pangalan, sa oras na hindi dapat sumagot. Dahil kapag sumagot ka, wala ka nang babalikan at hindi ka na makakatakas. Isang gabi sa ibang bahay, may lalaking natutulog, biglang nagising, 2 a.m. tahimik, biglang may bulong, boses. Mark. Napabangon siya. Mark. Sino yan? Tahimik, ngunit may salamin sa harap niya at doon may nakatingin, isang lalaki, nakangiti, maputla, walang buhay, si Daniel. Daniel. Sumagot ka. Tahimik, nanginginig si Mark. Ngunit nagsalita, Mark. Ano yun? At doon nagsimula ulit ang sumpa na walang katapusan sa bawat pangalan na tinatawag.
Kung ikaw ang tinatawag sa pangalan mo tuwing 2 a.m., sasagot ka ba o magtatago ka na lang? Comment mo, sasagot ako or hindi ako sasagot. Tingnan natin kung sino ang matapang dito. At diyan nagtatapos ang kwento. Maraming salamat sa panunood dito sa Inside the Story PH. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. At tandaan, huwag mong sasagutin ang tumatawag sa pangalan mo tuwing 2 a.m. dahil baka hindi na ikaw ang sasagot sa susunod. Hanggang sa muli, ingat kayo palagi.